Hi guys! Bago tayo magsimula ipapaliwanag ko ang isang 2017 science fiction na pelikula na tinatawag na Time Trap. Ang pelikulang ito ay may kakaibang konsepto tungkol sa oras. Hinahanap ni Hopper at ng kanyang asong si Boss ang kanyang pamilya na nawala matapos bumaba sa isang kuweba habang hinahanap ang Fountain of Youth noong 1970s. Pagkatapos ay napansin niyang may isang kuweba sa di kalayuan. Pagdating sa pasukan ng kuweba, nakita niya ang isang cowboy na lalaki na ang baril at kasuutan ay tila hindi mula sa ating henerasyon, na tila nagyelo sa oras. Nabigla sa natuklasan, tumalikod si Hopper at umuwi. Itinakda niya ang paglalakbay na ito sa paggalugad kasama ang kanyang mga katulong sa pagtuturo, sina Taylor at Jackie. Ngunit, pagkarating ni Hopper sa bahay, sinabi niya sa kanila na nagbago ang sitwasyon at nagpa siya ang propesor na bumalik sa kuweba ng mag-isa. Sa pagpasok ni Hopper sa kuweba, natuklasan niya na mayroong isang layer na naghihiwalay sa kapaligiran sa pagitan ng labas ng mundo at ng kuweba. Siya ay nagpasya na lumampas sa layer at ang cowboy na lalaki na natagpuan niya sa nakaraang pagbisita ay nagsimulang lumipat. 2 days na ang nakalipas simula nung umalis ang professor, pero hanggang ngayon ay wala pa ring naririnig mula sa kanya sina Taylor at Jackie. Kaya nagpasya silang hanapin siya. Dahil wala silang sariling SUV, tinawagan nila si Kara, ang crush ni Taylor, at hiniling sa kanya na hiramin ang SUV ng kanyang ama, si Vives, ang kapatid ni Kara, ay may gagawin ding proyekto sa paaralan, kaya nagpasya si Kara na isama din siya. Kasama rin nila ang kaibigan ni Vives na si Furby. Oo, isa pang bata sa isang ekspedisyon na nagbabanta sa buhay. Bakit hindi? Dumating ang mga bata at nakita ang van ng mga magulang ni Hopper kung saan natuklasan nila na ang propesor sa lahat ng oras na ito ay naghahanap para sa kanyang pamilya sa kuweba, hindi ilang mga hippie mula sa 70s na sinabi sa kanila noon. Pagkatapos ay nakahanap sila ng isang lumang lubid na humahantong sa kanila sa ibang bahagi ng yungib. Doon, nakita nilang naputol ang lubid at nalaman nilang hindi ito ang lubid ng Hopper dahil ito ay napakaluma na. Natuklasan din nila na napakalalim ng kuweba. Nagpa siya ang mga bata na bumaba pa sa kuweba, iniwan si Furby para magbantay dahil natatakot siyang sumama sa kanila. Habang bumababa, natuklasan ni Kara ang parehong invisible na layer na nakita ni Hopper kanina, na sinasabing ganap nitong binabago ang hangin. Nagpa siya silang masira ang layer. Samantalang si Hopper, makalipas ang ilang sandali pagkatapos niyang sundan ang lalaking cowboy, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Napansin niya ang kakaibang sayaw ng liwanag. Para bang may patuloy na nagpapalabo at nagpapatingkad sa pasukan ng kuweba na may napakalaking flash o kung ano. Pagkatapos noon, bigla siyang nakarinig ng sumisigaw na boses at tumakas mula sa kuweba. Katulad ng nakikita natin dati, pumasok si Hopper sa kuweba noong sumisikat pa ang araw, ngunit wala pang 5 minuto sa loob. Ibang-iba na ang mundo sa labas dahil natatakpan ng mga naglalakihang halaman ang kanyang sasakyan at gabi na. Parang ilang minuto lang sa kuweba ay katumbas ng mga dekada sa labas. Nahanap din niya ang SUV ni Kara at ang backpack ni Jackie, kaya nagpasya siyang bumalik sa kuweba. Bumalik sa mga bata, habang nagsisimula silang mag-explore, bigla silang nakarinig ng mga sumisigaw na boses at nagpasya ang mga batang babae na umalis sa kuweba, simula kay Jackie. Ngunit ang lubid ay biglang naputol at nalaglag siya, na nasugatan kapwa sina Jackie at Taylor na sinubukang iligtas siya. Pagkatapos ay hinila ni Taylor ang pangalawang lubid, nahanap na ang isa ay mapuputol din. Nagsimulang isipin ng grupo na si Furby ang sadyang pumutol ng lubid para sa panggugulo. Sinusubukan nilang makipag-usap kay Furby mula sa radyo, ngunit hindi siya tumugon. Sa kalaunan, nakarinig sila ng ilang mga muffled na tunog mula sa radyo na humihingi ng tulong, na sinasabing ito ay si Furby. Dahil walang pagpipilian, nagpa siya ang grupo na lumipat pa sa loob ng kuweba, na iniwang mag-isa ang nasugatan na si Jackie. Sa kabilang panig ng kuweba, natuklasan ng grupo ang isang pinutol na lubid at ang bangkay ni Furby, na may putol na leeg. Pagkatapos ay i-replay nila ang recording mula sa camera ni Furby para makita kung ano ang nangyari sa kanya. Inihayag ni Furby mula sa Hopper's Dad's Journal na ang kuweba ay nagpapanatili ng mahiwagang tubig na nagpapagaling sa mga tao. Dahil nagkasakit ang kapatid ni Hopper, nagpa siya ang pamilya na pumunta sa kuweba upang maghanap ng tubig. Pagkatapos gumugol ng ilang araw sa labas ng kuweba, nagpa siya si Furby na papasok siya para hanapin ang kanyang kaibigan, na itinuring niyang patay,
para sa susi ng kotse. Habang ito ay isang buong araw para sa kanya, ang iba sa grupo ay nakararanas lamang ng mga segundo sa loob ng kuweba. Sa pagpasok ni Furby, naputol ang kanyang lubid, dahilan para mahulog siya, ngunit hindi namatay. Humigit kumulang isang oras siyang nakahiga roon na walang malay at nagising para kausapin si Taylor, ngunit biglang umatake at pinatay siya ng isang caveman. May nakita rin si Vives na walang kaparirakan dahil ang timecode mula sa recording ay tumatagal ng ilang araw habang isang oras lang sila sa kuweba. Dahil parehong nasugatan sina Taylor at Jackie, si Kara at Vives na lang ang natitira upang makahanap ng paraan at tumawag para sa tulong. Dahil mas bata si Vives, nagpa siya si Kara na umakyat sa parehong paraan na sila ay bumaba at namamahala upang lumabas upang makahanap ng isang ganap na naiibang lugar. Ngayon, wala nang makikitang vegetation at kakaiba rin ng pakiramdam ng hangin, dahilan para mahirapan si Kara huminga. Nakikita rin niya ang isang malaking dust storm na paparating sa kanya. Pagkatapos ay natuklasan niya ang isang napakalaking hugis at sulok na bagay sa kalangitan. Hindi makatawag ng tulong, bumalik siya sa loob ng kuweba ngunit inakusahan ng iba na hindi man lang humingi ng tulong. Siya ay inakusahan dahil ilang segundo lamang ang lumipas sa kuweba, habang siya ay nasa labas ng halos 30 minuto. Napagtanto ng grupo na ang oras sa labas ng kuweba ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa loob ng kuweba, na nagiging sanhi ng kaganapan sa loob ng kuweba upang mas mabagal ang paggalaw. Idinagdag din ni Taylor na ang mga lubid sa tuktok ng talampas ay mabilis na tumatanda, na nagiging sanhi ng pagkaputol ng mga ito dahil sa alitan sa gilid ng bangin. Dahil doon, pinanood ni Vives ang pag-record ng footage ni Furby, na napagtatanto na patuloy na nagbabago ang mga landas ng araw. Inihayag din niya na ang maliwanag ay tag-araw at ang dilim ay taglamig, na gumagawa ng isang ikot ng mga panahon na makikita sa loob lamang ng humigit kumulang isang segundo, na nangangahulugang lumilipas ang isang buong taon sa isang segundo lamang. Kaya, maaari nating kalkulahin at matuklasan na humigit kumulang 5,400 taon na ang lumipas sa mundo mula nang sila ay nasa yungib. Nang subukan ni Kara na umakyat sa bangin ng isang beses, biglang bumagsak ang isang napaka-futuristic at high-tech na hagdan sa kuweba kasama ang isang taong nakasuot ng isang spacesuit. Out of nowhere, lumilitaw ang isang caveman at nagsimulang salakayin ang spaceman, ngunit hindi namatay. Nagpa siya ang grupo na tumakas sa ibang bahagi ng kuweba. Doon, nakita nila ang mga bangkay ng lalaking cowboy at mga magulang ni Hopper. Nakaharap din nila ang 3 pang cavemen. Nagpa siya si Taylor na labanan ang mga cavemen ngunit brutal siyang pinatay, habang ang mga batang babae ay tumakas sa kabilang bahagi ng kuweba. Bumalik si Kara at nakita ang kanyang bangkay. Habang umiiyak sa kanya, naabutan siya ng spaceman. Binuhat niya ang katawan ni Taylor at dinala sa pool ng tubig. Magically, ang tubig ay may kakayahang buhayin muli si Taylor. Bumalik ang mga cavemen at inatake ang spaceman, tinanggal ang kanyang helmet na tumambad sa kanya sa hangin na hindi siya makahinga. Gayunpaman, nagagawa pa rin niyang hulihin ang lahat ng mga cavemen. Bago siya mamatay, ipinakita niya sa grupo ang ilang mga clip sa media tungkol sa kanilang pagkawala na nagpapahiwatig na ang mga tao ay nagsimulang lumipat sa ibang planeta upang mapanatili ang sangkatauhan. Sa puntong ito, napagtanto ng grupo na walang paraan pabalik at dapat silang magpasya kung kailangan nilang lumabas doon ngayon o manirahan doon magpakailanman. Ngunit, kalaunan ay natagpuan ni Taylor ang sugatang archaeology professor na si Hopper sa harap ng isa pang mas makapal na layer ng pader, na naglalaman ng matagal nang nawawalang kapatid na babae ni Hopper at mga nagyelo na mga tao mula sa iba't ibang panahon na nakikipaglaban upang agawin ang Youth Fountain. Ipinaliwanag ng Hopper na ang buong kuweba ay isang sistema na idinisenyo upang protektahan ang fountain at ang bawat layer ay may iba't ibang bilis, na ginagawang mas mabagal ang oras sa mas malalim na layer kaysa sa nakaraang layer. Ginagamit ng grupo ang tubig upang pagalingin ang nasugatan na si Jackie at ang patay na si Furby, ngunit sila ay inatake ng natitirang caveman. Dahil wala silang mapupuntahan, nagpa siya silang gamitin ang high-tech na hagdan mula sa spaceman para umakyat sa labas ng kuweba. Nang makarating sila sa bibig ng kuweba, natuklasan nila na ang pasukan ay napuno ng tubig. Sinubukan ni Kara na lusutan ang layer ngunit bigla siyang hinailan ng mga kakaibang nilalang, na sa kalaunan ay naging isang karagdagang evolved na tao. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Kara na may angkop na kasuotan sa kuweba,
na sinundan ng isang high-tech na lubid para makuha ang lahat mula sa kuweba, kabilang ang mga magulang ni Furby, Hopper, at si Hopper. Sa pagtatapos ng pelikula, si Furby, Hopper, ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ay muling nabuhay. Nasa mas malaking spaceship na sila ngayon na patungo sa bagong Earth, o kung ano man ang tawag nila dito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga video na tulad nito, i-on ang notification bell, at mag-iwan ng like, comment, at huwag kalimutan i-share ang video, para matulungan mo ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.